Ilan sa mga naganap sa nakaraang video, ang pagdalo ni Dojen sa pagtitipon para sa college ceremony kasama ng halos kalahati ng mga mag-aaral pati na rin mga senior student at ilang professor ay dumalo, ngunit habang siya ay nagbibigay talumpati nang ipasok na ang kanyang pangregalo para sa lahat ng dumalo sa ceremony, nagpasya siyang tumigil na sa pagsasalita gayong wala na rin lamang nakikinig sa kanya sa pagkaabala sa ibinigay niyang brand new laptop, kung paano niya nagawang kumbansihin ang kanyang lolo na bigyan siya ng 200 pieces model ng laptop na medyo ikinataas ng kilay ng matanda matapos niyang marinig sa kanyang apo na ang 200 pieces na ito ay gagamitin lamang niyang pangregalo upang bumuo ng pakikipagkaibigan sa mga magiging kaklase, na kung tutuusin ay hindi birong halaga ang kanilang magagastos dito sapagkat nagkakahalaga ito ng humigit kumulang na 6 na bilyon. Gayunpaman sa maglaon matapos ibigay rin ni Dojen ang kanyang tunay na intensyon kung bakit ayos lamang na gumastos sila ng gayon kalaki upang gamitin ang eskwelahan bilang background ng kanilang planong gawing advertisement kaya't pumayag na rin ang matanda. Subalit sa kasamaang palad, nang ibigay ni Assistant Kim ang mga listahan ng mga batang hindi tinanggap ang kanyang regalo, dito ay bumuo ng plano si Dojen na ang mga estudyanteng nakalista dito ay kailangan niyang bantayan. Bago tayo magpatuloy, may maikling anunsyo lamang po itong si Secret Tagalog Recap tungkol sa update kung kailan ba muli babalik ang matamis na kwento ni Sungbin at Dambi. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng nag-aabang sa kanilang kwento, dahil sa kasamaang palad ay hindi pa rin nawawala ang aking naging kaso, pero alam kong sa loob ng buwan na ito ay maaalis na ang aking naging kaso. Kaya't gumawa na ako ng script upang ihanda ang susunod na kabanata sa kanilang mayugyug na kwento, at bukod dito, humihingi rin po ako ng paumanhin sa lahat para naman sa dumadalang na pag-upload ng ating video, sa kadahilanan na naging abala po ang inyong lingkod sa paghahanap ng trabaho, hanggang sa kasalukuyan. At sa pagpapatuloy na ng kwento, nanibago si Dojen sa kapaligiran ng paaralan hindi dahil ngayon ay Abril ang panahon ng tagsibol ay nasa buong pamumulaklak. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit, simula sa mga pintuan ng paaralan hanggang sa silid paaralan, maraming mga kapantay at nakatatanda ang dumating upang siya ay batiin, at mayroon pang ang isa na nag-alok na sabay silang maglakad upang magtungo sa lecture room, habang tahimik na pumapasok sa loob ng classroom ay may bigla namang may bumigkas sa kanyang pangalan, kaya't lumapit siya dito. Na habang nakikipagsinyasan si Dojen sa iba niyang kaklase agad namang nabanggit ng isa sa kanyang classmate ang tungkol sa very nice laptop daw kung saan hindi na daw muna siya nag-aaral, at sa halip mag-aral, ang pinagkakaabalahan daw niya tuwing gabi ay ang maglaro na lamang. Natawa ang isa nilang kaklase ng pabirong tumugon ang ating bida na iyon nga talaga ang aking plano sa buong oras, bigyan ang mga katunggali ng isang bagay na makakadistract sa pag-aaral. Upang hindi na mahirapan maging numero 1 sa buong klase. Sinabi naman ng isa na sumakay sa pagbibiro ni Dojen wika niya ay hindi ko akalain na kaya mo siya binigyan ng gayong bagay ay para masira siya sa kanyang pag-aaral sabay tumawa ng tumawa, kaya't nag-isip bata tuloy ang isa nilang kaklase na pinagdidiskitahan, mula dito sa labas ng silid paaralan kung saan nag-uusap-usap ang mga estudyante marahil ay tungkol sa pagbubukas ng kanilang klase. At muli dito sa loob itong si Dojen na tuon ang kanyang pansin sa isang estudyante na palihim siyang tinitingnan, at sa kanyang duda dito gayong kung paano tumingin ng parang walang bukas ang isang mag-aaral na ito'y marahil daw hindi siya nakatanggap ng kanyang ipinamahaging laptop, kaya naman sa darating daw na Mayo, sa panahon na ipinagdiriwang ang school festival, plano niyang muling mamigay ng regalo para sa mga ilang estudyante na hindi nakatanggap nung una, at makalipas ang ilang oras, naisipan ni Dojen bumili ng kape sa vending machine, at habang may nagpo-proseso pa dito, pamwesto muna siya sa tagiliran at naghintay matapos ang lalaking bumibili, nitong habang patuloy niyang pinagmamasdan ang lalaki na tanto niyang isa ito sa tumanggi sa kanyang regalo noong opening ceremony, at hindi rin maintindihan niya kung ano ang nagpababa sa kanya ng isang regalo na halos nagkakahalaga ng 2 beses sa average na buwanang sweldo ng isang empleyado ng may minimum wage sa Dion Group. At nang matapos na ang lalaki siya naman itong naghulog ng coins para bumili. Habang naghihintay at yamang nasa tabi pa niya ang lalaki mahinahon niya itong kinausap, at sinabing narinig kung hindi ka nakakuha ng laptop kahit umattend ka naman noong orientation at sa tanong ni Dojen kung nakalimutan lamang nitong kumuha, hindi nagustuhan ng lalaki ang tuno ng kanyang pagsasalita,
Pinagsabihan ng lalaki si Dodgen na kung nais ba daw niyang marinig sa kanya ang salitang wow maraming thank you, matapos niyang mamigay ng isang bagay, sa kabila ay tinugunan siya ng ating bida at ipinaliwanag na sa partikular ay hindi daw naman niya naisip ang ganon, samantala, sa loob-loob nitong si Dodgen akala daw niya ay sasabihin niya ang isang bagay na mahalaga, ngunit mukhang ito ay isang bagay lamang sa pagpapairal ng kanyang pride. Sabi naman ng lalaki hindi mo kailangang e-flash ang iyong cash sa paligid para malaman namin na mayaman ka, ngunit bakit raw ipinakita ni Dodgen ang ganoong asal sa harap ng mga kasamahan at propesor? Sumagot si Rich Boy na kung sakaling ibibili ka ng isa sa iyong kasamahan tulad halimbawa ng pagkain na nagkakahalaga ng $2 sa cafeteria ng paaralan, isa sa alang-alang ba daw iyon ng lalaki bilang isang suhol at tatanggihan niya rin ito? O di naman kaya ay kung may bumili daw sa kanya ng isang tasa ng kape mula sa vending machine ito ba raw ay isa ng suhol, sa puntong ito ay tila naubos na ang pangkontra-atake ng lalaki, at sa halip magsalita ipinakita ang kanyang mukhang lubos ang galit, maya-maya rin ay nakaisip ang lalaki ng sasabihin, binanggit nito na ang pagkain o isang tasa ng kape ay hindi naman daw tulad ng laptop ngunit nang magsalita si Dodgen ng hindi tapos na salaysay. Natigilan ang lalaki at nagtanong kung ano ang nais nitong sabihin, habang walang salita si Dodgen, sa likod naman ng kanyang isip, sinasabi nito na nakakaaliw naman raw na makita ang isang batang kaluluwa na tulad niya ay naglagay ng isang walang saysay na laban, upang maging patas, marahil ito ang huling oras na maprotektahan niya ang kanyang pagmamataas, at kapag nakakuha na daw siya ng trabaho at magsimulang magtrabaho bilang propesyonal, doon niya pa lamang daw malalaman na ang pagmamalaki ay ang pinakawalang saysay na bagay sa mundo, sa panig naman ng lalaki, gayong wala pa rin panayam si Dodgen ito na mismo ang nagtanong kung ano ba raw ang kagaguhan na sinasabi ng ating bida, kaya't binanggit na ni Dodgen na wala naman raw pagkakaiba, na kahit gumamit ka pa ng piso, 100 or 1,000, ngunit dahil daw ang kanyang naisip ay tungkol sa 100 million at billion, ang anuman daw bagay na mas mababa sa 100 milyon ay ekstrang pagbabago lamang, sa laptop at vending machine iyon daw ay pareho lamang para sa kanya. Bagamat nabatid ni Dodgen na maaaring medyo malupit itong kanyang gagawing aksyon, ngunit kung durugan niya ang lalaking ito ay dapat lamang gawin ito ng maayos, upang sa gayon daw ay para maalis ang mayabang na ego ng lalaking ito, pagkatapos naman ay muli niyang kinausap ang lalaki. Sinabi niya dito na halimbawa kung nag-aalok sa iyo ang isa sa iyong senior na ibili ka ng pagkain mula sa cafeteria pagkatapos marahil tiyak daw ay sasabihin niyang salamat, at siguradong kakainin niya ito nang walang anumang reklamo. Sabi pa niya na paano kung makakita ka ng 100 barya na nakakalat sa kalye, magdadalawang isip pa ba kung dapat kunin mo ito o hindi, sa mga sitwasyong iyon ay tiyak naman na hindi mo napapairalin ang iyong pride. At may halong panunuya niyang sinabihan ang lalaki na nakakatawa kung paano umiiral ang iyong pagmamataas ng biglaan kapag gayong mayroon ka lamang isang pagkakataon upang makakuha ng isang free laptop na may halagang 3 million won ng libre. Bagamat nanginginig na sa galit ang lalaking kanyang kinakausap tahasan pang binanggit ni Dodgen na kung iyon ang iyong paraan ng pagmamataas iyon ay walang katuturan at walang silbi, at dito na rin niya tinapos ang kanilang mainit na pag-uusap. Matapos niyang itapon sa basurahan ang disposable cup kaagad na rin siyang umalis iniwan ang mapagmataas na senior, na wala na rin ibang nasabi matapos makatikim sa ating bida ng malupit na sermon, mula pa rin dito sa paaralan, nakipag-usap si Dodgen sa kanyang mga kaklase, o kahit maging sa ibang section ay malimit siya nakikipag-usap sa mga mag-aaral dito, lalong-lalo na ang mga bata na tinanggihan ang kanyang regalo noong opening ceremony ng paaralan. Matapos ang kanyang pag-iimbestiga sa dahilan kung bakit karamihan sa mga mag-aaral ay inayawan ang kanyang regalo, lubos siyang nadismaya sa natuklasan, tila hindi naging epektibo ang kanyang pag-asa na dumami ang kaibigan sa loob ng campus, mga ilang saglit pa ay may bigla tumawag sa kanya, pagtingin niya dito, habang lumalapit ang isang estudyante ay sabay nitong sinasabing alam daw niyang sinabi ng student council na mga mag-aaral na hindi iyon suhol. Ngunit tiyak na ito ay maituturing pa rin bilang suhol. Naisip ni Dodgen na isa rin ang tao na ito sa nasa listahan, at tinanong niya kung bakit naman iyon ay maituturing bilang panunuhol. Ipinaliwanag ng estudyanteng ito na ang panunuhol ay karaniwang prepayment. Kung ang isang tao daw ay nakatanggap ng pabor noong una at pagkatapos ay makatanggap ng ganoong uri ng pagbabayad,
saka ito matatawag bilang pasasalamat. Sumagot si Dodgen na hindi ka naman isang public official o ano paman, at hindi rin naman daw siya humiling ng anumang bagay mula sa kung sino ang nakatanggap ng kanyang regalo. Sa kabila naman ay sinabi ng lalaki na madalas bang tinatanggap ang payment bago ang kahilingan, gayong maraming mga kaso daw kung saan ang kahilingan ay darating mga taon pagkatapos. Sabay nito at bigla na lang masigasig nitong binanggit na pagdating ng panahon siya kuno ay magiging isang public official, isang prosecutor sa hinaharap, kaya't para sa kanya iyon raw ay panunuhol. Sa puntong ito habang ipinagyayabang ng estudyante ang kanyang magiging future, si Dodgen naman ay may reaksyon na animoy walang tiwala kung magtatagumpay ang kumag na ito sa kanyang nais, at napangisi na lamang siya ng patago. Samantala ang estudyante ay medyo nahihiyang nagtanong na kung ang bagay ba raw na iyon ay natutunan ng ating bida mula sa kanyang lolo. Sinabi ni Rich Boy na hindi, dahil ako ang bunso sa pamilya walang dahilan si lolo na ituro sa akin ang mga bagay na iyon, sapagkat iyon ay para lamang sa aking mga mas matandang pinsan. Sa puntong ito ay tila na konsensya na ang estudyante. Inalam niya rin kung si Dodgen ba raw ay hindi kasama sa pamamahala ng Sunyang Group o isa sa walang makukuhang pamana. Mabilis na sagot ng ating bida ay parang gayon na nga. Idinagdag rin ni Dodgen na hindi ako sigurado kung alam mo ito, ngunit ang aking ama ang bunsong anak ng chairman kaya palagi siyang hindi kasama. Iyon ang dahilan kung bakit siya ngayon ay naging isang movie producer na lamang. Naunawaan ng estudyante kung ano ang ibig sabihin doon ni Dodgen na ito ay katulad sa isang kwento ng prinsipe na ipinatapon, pinatotohanan naman iyon ng ating bida kaya't natigilan na ang binata, at hindi na rin siya gaya kanina na patuloy iginigiit kay Rich Boy na siya ay isang tao na puro panunuhol lamang ang nasa isipan, sa mga naging pahayag kanina kaya tuloy ngayon ay nahihiya na ito, na dapat daw ay hindi na siya nagpakagago. At sana ay tinanggap na lamang ang regalo kung alam niya lang daw ang tunay sa likod ng kwento, samantalang itong si Dodgen ay pabulong nagsalita na ang taong ito ay medyo nakakatawa. Naitanong din ng estudyanteng ito kung may paraan pa ba raw na makuha pa niya ang reg along iyon, kung hindi pa ba raw masyadong late, subalit duda ni Dodgen wala rin siyang balak na tanggapin ito, gayong siya ang tipo na sumusubok na huwag gumawa ng mga kaaway. At nang tanungin niya ang estudyante na mas matanda ka ba kaysa sa karamihan sa mga freshman o naka-experience ng balik eskwela dahil hindi nakapasa sa pagsusulit, sa kabila ay nadismaya kuno ang kumag na bakit daw ba mukha na ba daw siyang manong sa tingin ni Dodgen. Ibinalik ng ating bida ang paksa ng kanilang usapan wika niya na paano kung bigyan kita ngayon ng laptop, desidido ka na ba na tatanggapin mo ito sa oras na ito? Subalit basta na lamang tumayo ang estudyante sabay binanggit na sa susunod na lamang daw, nabanggit rin nito na gayong ito pa lamang naman ang unang beses, kaya't hayaan na lamang at kailangan na raw niyang umalis, katulad ng inaasahan, wala talaga siyang balak tanggapin ang laptop, dahil mukha talagang desidido si Dodgen na ibigay ito sa kanya, tinapos niya ang pag-uusap at mabilis na umalis. Samantala nagbiro si Dodgen sa estudyante na kailangan mong bigyan ako ng sagot bago ka umalis, na kung ilan taon na nga ba raw talaga ang lalaking ito, subalit shut up lamang ang itinugon ng lalaki habang nakaduro ang isang daliri, at sa loob ng classroom yamang hindi pa naman nagsisimula ang lecture ng professor nagkaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mag-usap-usap tungkol sa iba't ibang bagay. Isa na dito ay ang ating bida na nagtanong sa isa nitong classmate tungkol sa babaeng may pangalang Min Young-so, tugon ng kanyang classmate na oo, at sinabi din nito na siya ay napakaganda. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Dodgen ang babae hindi moari kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip sa puntong ito, ngunit maya-maya ay binalaan siya ng kanyang classmate na huwag daw basta ni Dodgen lalapitan si Min Young, ito'y tinanong niya kaagad kung bakit. At ang dahilan lamang pala nito ay natatakot ang mga lalaki na kung sakaling diskartehan ng ating bida ang magandang babae sa kanilang klase ay mawawalan sila ng pagkakataon na maligawan ito, at dahil nasa third generation naman raw si Dodgen ng isa sa pinakamayaman, kaya daw nitong makipag-date sa kahit sinong pang-artista basta gusto nito, huwag lamang raw si Min Young. Sinabi ni Dodgen na huwag kang magsalita ng mga walang kwentang bagay, at imbes na pag-usapan ang tungkol sa damdamin na banggit ni Rich Boy na hindi daw niya ito nakita noong seremonya, sumagot ang kanyang kaklase na ipinakita lang niya ang kanyang mukha at pagkatapos ay umalis din ng maaga,
At sa oras na ibinigay daw ni Dojen ang mga laptop nung oras na iyon habang nasa sabik ang karamihan matapos matanggap ang regalo saka daw siya umalis habang nagkakagulo, matapos masabi iyon ng kanyang classmate matipid lamang itong tumugon na ganun ba at sabay tumindig sa kinauupuan na ipinagtaka ng kanyang katabi, at nang mabatid niya kung saan patungo itong si Dojen pilit siya nitong tinatawag, subalit hindi na siya nito pinakinggan pabagkus nagpatuloy itong lumapit sa babaeng kanilang pinag-uusapan. Sa ginawang pagtindig ni Dojen malapit kay Minyang, napaisip ang dalaga kung bakit basta na lamang siyang nilapitan ng mayamang binata. Saglit nagkatinginan ang dalawa sa isa't isa at pagkatapos nito, dahil hindi pa rin nagbabanggit ng kahit ano si Dojen, si Minyang na mismo ang nagtanong kung ano daw ang kailangan ni Dojen sa kanya. Sa loob-loob naman nitong si Dojen bago siya magsalita napansin nito na batay sa paghuhusga mula sa kanyang ekspresyon parang alam daw ng babaeng ito kung sino siya. Sinabi ni Dojen na mayroon akong isang katanungan kung ayos lamang. Sa kabila naman ay nilinaw ni Minyang kung tungkol ba saan ang tanong nito, na ito pala ay kaugnay sa kanyang pag-imbestiga sa mga bata na tumanggi sa kanyang regalo. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy ito at sinabing isa ka sa mga taong tumanggi na kumuha ng isang laptop sa panahon ng orientation, at ang tanong niya dito ay kung maaari daw ba niyang tanungin ang babae kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nito tinanggihan ang kanyang gift. Sa tanong na iyon ay nagpipigil tumawa itong si Minyang, maya-maya rin ay nagbigay na ito ng paliwanag kung bakit dahil daw kasi hindi niya alam kung paano gamitin ito na siyang ipinagtaka ng ating bida, at sa tanong niya kung bakit, sabi nitong si Minyang ay bobo siya gumamit ng computer kaya't ano ba raw ang kanyang gagawin sa isang bagay na hindi rin naman niya magagamit. Sa naging pahayag na iyon ng dalaga ay kung paano hindi lubos na inaasahan ni Dojen at hindi rin niya kailanman mahulaan ang dahilan kung bakit hindi siya kumuha ng laptop nang dahil sa kakaibang dahilang iyon, nang dahil naman sa dami nitong iniisip pinagdiskitahan siya ng magandang babaeng ito. Wika nito na huwag mo akong tingnan ng ganyan. Dahil kung ang isang gwapong lalaki na tulad mo ay tumitig sa akin ng ganyan, ay para na din daw siya nitong pinapahiwatigan ng pag-ibig, at dahil sa nasabing iyon ni Minyang, namutla ang mukha ng ating bida gayong tila inakala ng babae na pinaplano niya itong ligawan bukod sa pagtatanong. Sa kabila namang dako, dito sa mansyon ni Chairman Jin, dumating na ang inutusan niyang ginang na maghanap ng kapareha para sa kanyang apo na hindi pa natin alam kung sino. Agad tinanong ng matanda ang ginang kung nakahanap na ito ng angkop na babae, may pagkahalong biro naman na sinabi ng ginang na oo, at nahirapan daw siya ng labis para sa mga consideration, gayong dahil kailangan daw nitong magsumikap dahil ang babaeng ito ay siya ang magiging asawa ng pinuno ng Sunyang Group sa hinaharap, kaya't ibig sabihin, ang babae na hinahanap nito ay para kay Yang Jun. Sa kabila naman ay hindi nagustuhan ng matanda ang pagsasalitang iyon ng ginang gayong pinagsabihan nito ang ginang na ayusin ang pagsasalita, humingi rin naman kaagad ng paumanhin ng ginang sa kanyang pagkakasala, gayong hindi raw siya naging maingat, matapos nito ay naglabas na siya ng mga profile ng mga dalaga at ayon sa kabuuan may 3 siyang candidates. Ang una niyang ipinakita ay ang youngest daughter ng Dale Bank. Ipinaliwanag din nito na siya ay 27 years old na sa kasalukuyan at graduate from Princeton University. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho ang babaeng ito bilang isang financer mula sa Hong Kong branch sa Boston Bank, subalit kahit pa ang dami na ng kanyang naging paliwanag, ay wala man lang naging pahayag ang chairman, kaya't ipinakita na niya ang next candidate na dalagita, at ang pangalawang candidate na ito ay ang pinakamatandang anak na babae ng chairman ng Hansong Daily. At ito ay 26 years old na. Ayon naman kay Chairman mahusay na ito at kahit hindi pa niya nakikita ang iba, ipinag-utos nito na ayusin na ang date ng kanilang pakikipagkita. Tinanong naman ng ginang kung alin ba raw ang tinutukoy ni Chairman Jin, sinabi ng matanda na silang tatlo ay nais niyang makausap at sabay tanong kung may problema ba dito, at sa panig ng ginang, wala naman raw problema kahit sila pang tatlo. Ipinangako niya rin mabilis niyang aayusin ang schedule upang dalhin silang lahat dito sa lalong madaling panahon, at dahil sa kailangan magkaharap-harap ang tatlong babae, upang hindi magkaproblema ayon mismo kay Chairman Jin. Kakausapin daw niya ng maaga ang tatlong dalaga upang tiyaking hindi magsalita ng kung ano, tungkol sa kanilang mga makikita sa puntong magkaharap-harap na silang lahat sa isang mesa ay ipapaliwanag daw niyang ito'y parang katulad lamang ng pag-shopping, na kailangan pumili,
Bago matapos ang kanilang pag-uusap, kinuha na ng ginang ang isang envelope na para sa special request ng chairman, na habang ito ay kanyang kinukuha, sabay nitong sinasabi na ang candidate na ito ay medyo pinagtuunan niya raw ng effort para lamang ma-recruit, gayong ang isang ito raw ay di hamak na mas bata sa lahat ng dalaga. Ngunit talagang hindi na natutuwa ang chairman sa kung ano't anong uri ang sinasabi ng ginang, pinagsabihan niya ang ginang na babayaran ka at mayroon pang incentive para dito, kaya't huwag gawin itong tunog tulad ng para namang hinayla mo talaga ang isang bagay na imposible, subalit nang mabanggit na ang babaeng huli sa listahan ay ang nag-iisang anak ng appointed constitutional justice, ay bahagya ng naging interesado ang matanda mahinahon na nagsalitang kung ito'y constitutional justice, so ibig sabihin, ito'y isa ba daw hukom? Panayam naman ng ginang na sila'y mula sa pamilya ng mga hukom. Ang babaeng ito daw ay ang nag-iisang apo ng Chief Supreme Court Justice na namatay noong nakaraang taon. Sa kabila naman ay sinabi ni Chairman Jean na naaalala na niya ang tungkol dito, na ang pamilyang iyon ay kilalang notorious, at ito pala daw ay ang anak na babae ng household na sinasabing nagretiro mula sa hudikatura sa sandaling matapos ang kanilang mga termino. Idinagdag naman ng ginang na sinasabi rin nila na ang kanilang buong pamilya ay mayroong pinanghahawakang kasabihan na ginagawa nila ang mga pagpupulong ng pamilya sa Korte Suprema at National Police Agency. In short, maaari mong sabihin na sila'y tunay na iginagalang sa mundo ng tagapagpatupad ng batas. Sa panig naman ni Chairman Jean, alam naman daw niya ang tungkol sa kanilang kahangahangang pamilya, at ang nais niyang malaman ano ang tungkol sa dalagitan na ipapares sa isa nitong apo. Dito'y ipinaliwanag na ng ginang na siya daw ay isang bihirang hiyas, mahirap para sa iyo na makahanap ng isang tao ng parehong kalibre, at sa kasalukuyan siya daw ay nag-aaral ngayon sa Law University. Speaking of Law University, matapos marinig iyon ng chairman ay mas naging kapanapanabok ito para sa kanya kaya't humingi pa ng karagdagang impormasyon, at sinabi naman ng ginang na ang babaeng ito'y kaklase ngayon ng iyong bunsong apo. Siyempre ang tinutukoy niya dito ay ang ating bida na si Dodgen, at dahil nga sa classmate ni Dodgen ang babae magagawa na raw nilang kumonekta ng natural, kaya't lumalabas na ang special request ng chairman na dalagita ay tila para sa ating bida, at ngayon ayon dito sa ginang sa panahon na ito ay iba na ang pananaw ng mga batang tagapagmana, hindi na nila nais ang sinaunang kinaugalian na mag-meet sa isang hotel cafeteria tulad ng arranged marriage. Kaya't ang pinakamainam gawin ngayon ay dahan-dahanin silang set up ng palihim upang makabuo ang mga bata ng natural na gumugol ng oras ng magkasama sa isa't isa. Sa kabila naman ay tinanong ni Chairman kung pumayag ba naman ang pamilya ng dalaga para dito, sa kanilang planong pag-set up sa mga bata. Mabilisan na tugon ng ginang na syempre naman papayag silang gayong sino ba naman raw ang tatanggi sa alok na maging asawa ng pinuno ng Sunyang Empire. Sa paliwanag na iyon, inaprubahan na rin ni Chairman Jean ang magaganap na blind date ng kanyang mga apo, at nang ipakita kung sino ang sinasabing pambato na dalaga, ito'y walang iba pala kundi itong pinakamagandang babae na classmate ni Dodgen na si So Min Young. Sa pagsapit ng dapit hapon mula naman dito sa Sunyang Group Building, kung saan ay kausap ngayon nitong si Vice Chairman Yonggi ang kanyang panganay na anak na si Yongjon, upang ipaalam ang tungkol sa mangyayari nitong pakikipag-blind date kinabukasan. Ipinaliwanag din ito na gaganapin na iyon sa isang lunchtime pagsapit ng gabi at sa pagitan ng pagkuha ng dessert at tsaa, subalit hindi makapaniwala itong kanyang anak matapos nitong malaman na ang blind date sa tatlong babae ay gaganapin lamang sa isang araw. Tugon ng kanyang tatay ay oo, dahil dapat mong makita ang mukha ng iyong magiging asawa kahit isang beses bago mo siya pakasalan. Sinabi din nito na hindi na mahalaga kahit sino pa ang kanyang piliin na pinakamahusay dahil alin man raw sa tatlong iyon ay mayroon silang magiging pakinabang, at sa tanong nitong si Yongjun kung ito ba raw ay ideya ng kanyang lolo, ipinaliwanag ni Vice Chairman na siya nga ang pumili ng tatlong kandidato na ito, samantalang kung ito raw mismo ang masusunod ang nais ni Vice Chairman Jin Yongji ay ang anak ng nagmamay-ari ng kumpanya ng Dale Bank, sa kabila naman ay nagrereklamo itong kanyang anak, sapagkat ito daw ay hindi pa din patas sa kanyang palagay, gayong ang pag-aasawa daw ay hindi katulad ng pag-aalaga ng aso, na pwede mong piliin ang isa sa kanila sa loob lamang ng isang araw, na iyon raw ay talaga namang medyo labis. Pero sa ginagawa na pagrereklamo ni Yongjon,
Pinagsabihan siya nitong kanyang tatay na hindi ba't nasabi ko na sa iyo noon na wala kang karapatan tumanggi sa magiging desisyon, dapat nga daw ay magpasalamat pa ito, dahil kahit papaano makikita pa nito ang kanyang magiging asawa bago pa sila ikasal, sabay niya ipinaliwanag na pwede naman silang bumuo ng pagmamahalan sa isa't isa habang magkasama at makilala na rin ang isa't isa pagkatapos ng mahabang panahon. Sa loob-loob nitong si Yoongjun talagang wala na daw siyang magagawa upang pigilan pa ito kundi sumunod na lamang, dahil ang kanya raw kasal ay hindi para sa kanyang sariling kaligayahan, gayunpaman ito'y may mabuti ring may dudulot para sa kanyang pamilya na maging pinuno ng Sunyang Empire. Tungkol naman sa napipisil ng kanyang ama na nais nitong piliin kung siya ang masusunod, tinanong ni Yoongjun ang kanyang tatay na bakit gusto mo ang anak na babae ng Daeil Bank. Sinabi nitong si Vice Chairman na gaano pa ba katagal sa palagay mo mabubuhay ang iyong lolo, na kapag siya ay pumanaw na sa palagay ba raw ni Yoongjun ang mga tiyuhin at tiyahin nito ay hindi magpapakita ng kanilang tunay na kulay, sigurado naman daw sa oras na iyon ito ay magiging isang pangit na gulo kapag sinubukan nilang kumuha ng ilang mga kaakibat para sa kanilang sarili. Sinasabi rin nitong si Vice Chairman na dapat daw ngayon pa lamang ay makakuha na sila ng maraming share ng kumpanya sa ilalim ng kanilang pangalan hanggat maaari, upang magkaroon ng malaking agwat sa ibang pinsan at kapatid, at dagdag pa nito, kailangan daw nila ngayon ng maraming pera upang gawin iyon. Sinabi naman nitong si Yoongjun na kaya pala naghahanap ka ngayon ng isang karapat-dapat na collateral sa iyong manugang na babae, kung saan ay maaari kang kumuha ng isang mas malaking pautang. Paliwanag naman nitong kanyang tatay ang kasal daw ay tungkol lamang sa paggawa ng kung ano ang magiging pakinabang na desisyon para sa iyo at sa iyong pamilya na dapat ay isaalang-alang. Sinasabi rin nito na alam mo ba kung sino ang pinakamahusay na kandidato para sa kasal sa isang trabaho na pangkaraniwan? Ito daw ay ang maging asawa ng teacher, gayong ang mga teacher daw ay isang maituturing na public official kung saan maaari silang makakuha ng mataas na sweldo, at kung sila ay magretiro na, makatatanggap pa sila ng mataas na pensyon at bukod dito, mayroon din daw silang tinatawag ang mga teacher na teacher holiday, kaya't gaano ba daw ito napakahusay. Ang mga kalalakihan na iyon na nakapag-asawa ng teacher ay nais lamang nilang gawing madali ang kanilang buhay kaya nais nilang magpakasal sa isang guro, at syempre kinakalkula ng lahat ang kanilang mga magiging pakinabang. Sa panig nitong si Yoongjun, kung gayon naman daw pala na ang asawa ng teacher ang pinakamainam na pagpipilian kaya't tinanong nito ang kanyang tatay na ngunit bakit mo ba gusto ang anak na babae ng taga-bangko? Sumagot ang kanyang tatay na ano naman daw ang mali doon, dahil si Yoongjun naman raw ang makikinabang mula sa kanyang nararapat na manahin sa Sunyang, ngunit dahil sa hindi naman only child itong si Yoongjun paano daw mangyayari siya lamang ang makikinabang sa lahat ng ito. Ayon naman dito sa sakim niyang tatay na kaya nga raw upang malutas ang problema, kailangan nilang makahanap ng babaeng angkop na nagmamay-ari ng pinakamalaking bangko, at magkaroon dito ng anak sa hinaharap. Sa sunod na araw, nagsimula ang eksena dito sa school, kung saan naman napagdesisyon na ng paaralan na gumawa sila ng bagong aktibidad para sa pagtatalaga ng semesters na ito, at ayon dito mismo sa professor, ang resources ay i-provide nila ibibigay ang mga kaso na nagdudulot ng maraming debate sa lipunan at kontrobersya, lalo na ang maraming mga opinyon na sumasalungat sa mga mahalaga sa konstitusyon. Sinasabi rin ng professor na suriin ng malalim ang mga kaso at ipakita ang bilang ng magiging pananaw dito, at tatagal ang project sa loob ng hanggang sa katapusan ng semestre. Samantala naisip ni Dojun na ang ganitong uring bagay ay dapat ibigay para sa mga senior sapagkat ayon dito, ito'y tiyak na magiging medyo mahirap para sa isang freshman, katulad nga ng kanyang naisip. Idinagdag ng professor na ang assignment na ito ay magiging mahirap gawin kung gagawin lamang ito ng isang per individual, kaya naman bumuo sila ng grupo-grupo na ang bawat pangkat ay may bilang na 5. Sinabi rin ng guro na sa huling pahina doon makikita ang listahan ng mga miyembro ng iyong magiging kasama, kaya't gawin daw ng bawat isa ang pinaka-the best na magagawa ng bawat pangkat. Pagkatapos masabi ng guro ang tungkol sa project, binanggit niya na magsisimula na daw sila sa takdang aralin ngayong araw. Samantalang hindi nakapaghintay itong si Mr. Dojun na tingnan kung sino ba daw ang kanyang magiging kagrupo. At nang makita na niya kung sino ang kanyang makakasama ng laki ang mga mata nito,
Matapos makita sa huling pahina ang listahan kung sino ang kanyang makakasama ay si So Min-young, ang babaeng minsan na niyang nakausap tungkol sa regalo. At habang siya ay hindi makapaniwala, sa kabilang banda naman, si So Min-young ay tumingin sa kanyang kinauupuan matapos siguro makita nito na makakasama niya si Dojun, bagamat ito'y hindi nagpapakita ng anumang reaksyon, kabaliktaran naman nitong ating bida, kung saan tila ayaw makasama ang magandang babae base sa kung paano nito tingnan si So Min-young. Pagkatapos ng klase, nang sunduin siya ni Assistant Kim, may binigay si Dojun dito na listahan ng 2 tao at nakiusap na alamin ang impormasyon sa 2 ito. Tinanong siya ng kanyang assistant na kung dapat ba raw itong humingi ng tulong sa kupunan ng kumpanya or hindi na nila ito dapat malaman. Sinabi ni Dojun na kung pwede sanang sa pagitan na lamang daw nilang 2 ito, at tugon ng kanyang assistant, na pwede naman raw niya itong gawin ng palihim basta't hiniling ng kanyang batang amo, at sa panig nitong si Dojun seryoso nitong sinabing iyon nga daw ang kanyang pinakanais gawin habang dito sa kabila tumahimik na lang ang kanyang assistant matapos ang kanyang pahayag na iyon, subalit maya-maya muling nagsalita itong kanyang assistant, tinanong niya kung dapat ba daw itong itala sa kanyang daily report, na para kay Mr. Lee. Sa katanungan na iyon ay naging malaking palaisipan dito kay Dojun kung ano ba daw kaya ang kanyang tunay na motibo dito sa likod ng kanyang tanong na ito, kung sinusubukan ba daw niyang unawain kung ano ang nasa isip niya o kumbansihin siya na siya ay isang tao na pwedeng pagkatiwalaan. Pagkatapos ay sinagot niya si Assistant Kim Yoon-sok na yon ay isang bagay na maaari kang magpasya para sa iyong sarili, at hindi na kailangan suriin ang bawat maliit na bagay sa akin. Sumagot lang itong kanyang assistant ng magiliw na pagsang-ayon, na marahil alam na nito kung ano ang dapat gawin at muli na silang nagpatuloy sa pagbiyahe para ihatid ang ating bida sa kanyang bahay. Sa katunayan, may pagdududa pa rin si Dojun dito sa kanyang assistant, dahil sa kakasimula pa lamang nitong magtrabaho sa kanya hindi pa masyadong nagtatagal, patungkol naman sa usaping katapatan ay hindi daw yun isang bagay na pwedeng mabili o pilitin itong maging matapat sa kanya, dahil imposible talaga raw iyon depende na lang kung ang assistant daw niyang ito ay talagang magiging matapat sa kanya hanggang sa huli, subalit ang totoo nito kailangan daw talaga ni Dojun ng isang tunay na tao na handang manatili sa kanyang tabi kahit ano paman. Matapos nito ay lumipat na ang eksena dito sa Daehyun Group, na kasalukuyan nanonood ng balita ang chairman kasama ng kanyang mga kaakibat. Ang balita ay tungkol sa Sunyang Group, Daehyun Group at Miracle Investment. Ang lahat ay nagsumite ng application upang makuha ang Hando Steel, matapos isaalang-alang sa 3 kumpanya ang iba't ibang mga factors sa ekonomiya at hindi ang pang-ekonomiya. Ipinahayag sa balita ang resulta kung sino ang siyang nagwagi upang makuha ang Hando Steel, na ito'y walang iba kundi ang Sunyang Group. Ang old man naman na ito ay ang chairman ng Daehyun Group na si Mr. Ju Young-hil, na masyadong tinutukan ang ipapahayag na balita kung sino ang nagwagi sa bidding, at nang mabanggit na sa telebisyon na ang Sunyang ang siyang naka-acquire ng Hando Steel dahil sa nagbid sila ng 2.16 trillion won, ang kanyang mga board of director ay lubos na nabahala kung ano ang magiging reaksyon ng kanilang chairman, subalit nang makita nilang tumatawa ang kanilang bossing, dito'y nagtanong sila ng may kaluwagan na kahit natalo sila'y nagpaabot ng malugod na pagbati. Napabuntong hininga na lamang itong si Mr. Ju Young-hil, habang sa likod ng kanyang isipan, sinasabi nito na ang Sunyang daw sa puntong ito ay tiyak na sa laki ng kanilang inilabas na pondo, ay nalalapit sila sa bingit ng pagkalugi. Tinanong nito ang kanyang mga board of director na ang Hando Steel ay marahil daw ay mayroon naman itong maayos na asset. Sumagot ang isa sa kanyang tao na tama dahil ang Sunyang daw ay hindi naman siguro tuluyang babagsak dahil lamang dito. Dagdag pa nito, ayon daw sa kanyang nalaman na ang Sunyang ay pinaplano talagang tumalon sa industriya ng paggawa ng bakal kaya't ang kanilang pagkuha sa Hando Steel ay naging sulit. Matapos ang discussion sa Sunyang, inungkat naman nitong si Chairman Ju ang tungkol sa Miracle Investment na sino daw ba kaya talaga ang tao sa likod ng firm na ito. Wika pa nito na salamat daw doon sa may-ari ng Miracle Investment dahil nagmukha silang villain sa harap ng publiko. Ipinagtanggol ng isa sa kanyang tao ang Miracle Investment dahil tinulungan daw sila ng firm na iyon hanggang sa huli sa pamamagitan ng pagbibigay sa gobyerno ng isang makatarungang dahilan upang i-turn down ang kanilang panig.
Tinanong naman ni Chairman Ju kung ano ang kanilang nalaman tungkol dito sa investment firm. Ang isang tao niya ang nagbigay dito ng paliwanag na wala naman daw kakaiba dito o kahit kainahinala sa ibabaw, dahil tumutuon lamang sila sa pamumuhunan sa mga pelikula sa loob ng bansa at maging sa Japan. Idinagdag pa nito na wala naman daw pagkakapareho sa kanilang mga diskarte sa negosyo, at ang identity kung sino ang siyang biggest shareholder ng Miracle Investment ay ganap na nakatago. Nang malaman ng chairman nila ang tungkol sa nakatagong identity ng investor, ipinag-utos nitong kanilang bossing na alamin kung sino ang investor na iyon sa lalong madaling panahon. Nabanggit din nito na ito ay magiging maayos kung simpleng private equity lamang, ngunit ang katotohanan na ang CEO nito ayon sa kutob nitong si Mr. Ju, masisiguro daw niya ang kanyang hinala na ito'y isang Koreano, matapos sabihin ng kanyang tao na agad niya itong aayusin. At ihaharap pa daw niya dito kung sino ang biggest shareholder ng Miracle Investment. Sa panig muli nitong kanilang chairman, may pagkamayabang nitong binanggit na kung gayon, dapat na nating simulan ang totoong laro. Inilabas nito ang isang talaan ng katibayan, na naglalaman ng pagbubunyag ng mga katiwalian noong 1991, ang Sunyang Motors ay kamuntikan ng magtagumpay upang makuha ang Asian Motors noong mga panahong iyon, si Ginoong Jin ng Sunyang. Sabi nitong si Chairman Ju, ay medyo may taglay daw na talino. Pagkatapos ay binanggit nito sa kanyang mga tao na tingnan nila ang ulat na ito, na may pamagat na Reforming the Structure of Domestic Automotive Industry and Governmental Subsidization Plan. Kung gaano matutuklasan ang pagiging kapuspalad, dahil ito daw ay talagang isang mahusay na diskarte upang makuha ang Asian Motors ng walang labis na pagsalungat. At ito daw ay talagang nakakahiya na naganap ang skandal na ito noong panahong iyon, kung paano hindi naging maswerte ang Sunyang. Paano daw kaya magiging kawili-wili ang magiging reaksyon ni Chairman Jin? Sigurado daw ay mag-aalboroto ito sa galit sa oras na kumalat ang balitang ito. Nabanggit pa ni Mr. Ju na ginamit niya ang mismong diskarteng ito nang maingat niyang nilikha upang sakupin ang buong Asian Motors sa kanyang sarili. Kaya't sa oras daw na malaman ito ng chairman ng Sunyang, baka ang pinakamalalang mangyayari sa kanya ay atake sa puso. Nagbigay panayam naman itong isa sa kanyang tao na nagamit na nila ang lahat ng kanilang pagtitipid upang makuha lamang ang mabahong kumpanya ng pagawaan ng bakal, kaya naman ang iba nilang kaakibat ay sabay-sabay tumawa. At sa panig nitong kanilang chairman, binanggit nito na kinabukasan din mismo magsisimula ang sinasabi nitong maruming pakikipaglaro. Pagsapit nga ng kinabukasan, tinawagan si Chairman Jin Yang Chol ng CEO ng kumpanya ng pahayagan. Tinanong niya kung anong dahilan bakit daw siya ay tinawagan ni Chairman Hong, gayong ilang araw pa lamang mula noong pulong ng mga pamilya para sa marriage arrangement. Dito sa kabilang linya, una muna ay binati nitong si Chairman Hong ng Hansang Daily ang lolo ni Dojen para sa pagkakapanalo ng Sunyang sa bidding upang makuha ang Hando Steel. Ayon naman dito kay Chairman Jin, binabati mo ang maling tao. Pagkatapos ay ipinaliwanag nitong ang talagang nagtrabaho upang makuha ang Hando Steel ay ang Vice Chairman at si Yung Jun na kanyang panganay na anak. Sa kabila naman sinabi ni Mr. Hong na alam naman daw niya ang tungkol sa bagay na iyon. Narinig din niyang nag-aral si Yung Jun sa ibang bansa ng business management, kaya't hindi na raw nakakagulat na nagawa niyang gawin ang malaking proyekto na ito. Subalit bago pa man tuluyang makaligtaan ang tunay na dahilan kung bakit siya'y napatawag, nagpasaring na ito kay Chairman Jin tungkol sa kumakalat na maasim na balita. Binanggit na nito na Chairman, narinig ko ang mga kaina-hinalang chismis kani-kanina lamang. Tanong ni Chairman Jin kung anong klaseng kaina-hinalang chismis ito. Ipinaliwanag ni Mr. Hong na mayroong maraming mga artikulo tungkol sa Asian Motors na bigla na lamang lumitaw, kung saan ito'y ganap na nagmatch sa nangyari noong 6 na taong nakalipas, matapos marinig ng matanda ang tungkol sa 6 na taong nakalipas, na may kaugnayan sa Asian Motors. Dito'y lubos na niyang naunawaan kung ano ang punto ni Chairman Hong, at sa inis nito ibinagsak niya ang iniinom na tsa sabay pasiga niyang sinabing huwag sabihin sa akin, na may isang naglalayong magsiwalat sa agen kung paano ito sakupin noon. Sa kabilang linya, binanggit ni Mr. Hong na hindi daw siya sigurado, ngunit ang sitwasyon ngayon ay masyadong katulad sa iyong inayos na build-up pabalik noon. May pag-aalalang tanong ni Chairman Jin kung ang Hansang Daily ba daw ay pinaplano din ba daw ang mag-publish ng artikulo na may kaugnayan dito.
Ayon sa tugon ni Mr. Hong, inutusan daw niya ang kanyang mga empleyado na pigilan muna ito sa oras na ito hanggat maaari upang linawin muna ang tungkol dito sa ilang bagay kaya't siya ay napatawag ng ganitong oras. Samantala, nang dahil sa alingaw na iyon nang inag ang buong kalamnan ng matanda sa sobrang galit at maya-maya ay sumigaw ito kung may tao sa labas ng pinto at nagsabing dalhan daw siya ng isang bottle ng water. Kaagad naman pumasok ang isa niyang kasambahay na may dalang isang basong tubig. Nagulat ang muchacha nang pag-alitan siya ng kanyang amo na kung wala ba daw itong tenga, gayong sinabi daw niya na dalhan siya ng isang bote at hindi isang tasa ng tubig. Mabilis din naman nakakuha ng isang bote ng mineral water ang katulong, at nang nasa kamay na ito ng matanda kaagad niya itong binanatan at nang ito'y maubos inihampas niya ito sa lamesa. Matapos nito ay bago niya balikan ang kanyang kausap sa telepono pinalabas niya muna ang kanyang muchacha at muling bumalik sa pakikipag-usap kay Chairman Hong, nakiusap ito na kung maaari ba daw napigilan ang pag-publish ng mga artikulo tungkol dito. Nangako naman itong si Chairman Hong na magagawa niya itong mapigilan sa tamang oras. Dahil sa kanyang ipinangako nagpaabot ng malugod na pasasalamat itong si Chairman Jin at sabay humingi ng paumanhin para sa paghingi ng isang pabor kahit sa kabila ng hindi pa sila lubos na official na mag-in-laws, kaya't wala daw siyang masabi sa akin ang naitulong ni Chairman Hong. Sinabi naman ni Chairman Hong na huwag nang mag-alala tungkol dito, dahil syempre dapat daw talaga niya itong tulungan lalo na ngayong may hindi magandang nangyayari. Sinabi ni Chairman Jin kung maaari daw ba na masubaybayan ang pinagmulan ng tsismis na ito, dahil kung may ibigay sa kanya kung sino ang nagpakalat nito iyon raw ay lubos niyang ma-appreciate. Ukol dito, muling nangako si Chairman Hong na gagawin ko ito kasama ng aking lahat ng empleyado, magtatrabaho daw sila ng buong araw kahit umabot pa ng magdamag, at kung mayroon silang malilikom na impormasyon sa kung sino ba nagpasimuno nito ito'y kaagad niyang ibibigay ang report. At dito na rin natapos ang kanilang usapan sa telepono. Sa katunayan, alam naman talaga ni Chairman Hong kung saan nagmula ang sinasabi niyang kaina-hinalang balita, ngunit kailangan niya lamang itong lutuin upang lumikha ng problema kay Chairman Jin at saka siya maglalabas ng pag-aksyon upang bumanggo ang kanyang pangalan sa kanyang mga magiging balae sa hinaharap, at bukod pa dito, si Chairman Jin sa oras daw na maayos niya ang gusot na ito makakasigurado na siya naaalagaan ang kanyang anak na babae sa puntong maging asawa na daw siya ni Yoongjun. Sa sunod na chapter, mula naman dito sa Miracle Investment Building na nakabase pa rin dito sa Korea, pagkapasok nitong si CEO Sehyun sa loob ng kanyang opisina, bahagya siyang nagulat nang matagpuan niya sa loob nito ang kanyang bossing, na ang bungad sa kanya ay kung narinig na daw ba nito ang usap-usapan o tsismis tungkol sa ano ang nangyayari tulad ng tungkol sa Agile Motors o kahit anong bagay, subalit imbes na sagutin ang kanyang mga tanong, ang sinabi lang ni Mr. Sehyun ay kung bakit naman daw naririto ngayon si Dojen ng ganitong oras at kung wala ba daw itong pasok sa school, ngunit talagang iginigiit ng ating bida ang tungkol sa kumakalat na balita. Kaya't muli niyang tinanong ang kanyang Uncle Sehyun kung may nabasa ito sa mga pahayagan, sinabi din niya na paano pa daw niya magagawa makapag-aral sa puntong ito para baklatin ang mabahong libro ng batas kapag ang hinaharap ng kanilang bansa ay ang siyang nakataya. Tinanong ni Sehyun kung ano ang sinasabi nitong ating kinabukasan, ito ba daw ay dahil dito sa krisis sa foreign exchange krisis mula sa Timog Silangang Asya. Idinagdag din niya na mangyaring huwag sabihin sa akin na nagpaplano ka upang palitan ang lahat ng iyong mga dolyar sa Estados Unidos sa kanilang mga pera. Gulat na sagot nitong si Dojen na hindi at bakit daw naman niya gagawin iyon. Sa kabila ay sinabi nitong si Sehyun na kaya bakit daw nito inaalala pa ang tungkol sa foreign exchange crisis. Sa loob-loob naman nitong si Rich Boy, ano daw kaya ang magiging conclusion na gagawin ng kanyang uncle, matapos niyang bigyan siya ng ilang pahiwatig tungkol sa mangyayari sa hinaharap. At hindi na rin ito nagpaligoy-ligoy pa nagkwento ito sa kanyang uncle na ang ekonomiya in Southeast Asia, at 4 na malalaking conglomerate sa Korea ang maaaring mabangkarote sa darating na Abril, gayunpaman bulag pa rin nating isinaalang-alang ang ating sarili bilang isa sa 4 na most economically na pinakamatatag na bansa dito sa Asia. Sa bandang huli ng kanyang pagsasalaysay, sinabi niyang wala naman sigurong mali sa paghahanda para sa pinakamasamang posibleng mangyayari, at sa panig ni Sehyun, binanggit nitong para yata daw tiyak na ng ating bida na may masamang mangyayari sa hinaharap,
Mabilis na tugon ni Dojen, sinabi nito na tulad mo, sigurado akong nakakita ka rin ng mga palatandaan kani-kanina lamang, at habang ito'y tahimik na nag-iisip, sinasabi naman ni Dojen sa kanyang isipan na nagbabayad siya ng partikular na pansin sa estado ng ekonomiya ng buong mundo, kaya't walang paraan upang wala siyang mapansin dito. Maya-maya ay nagsalita itong kanyang uncle, sinabing may mga alingaw-ngaw na sinusubukan ng Dihyun na makuha ang Agen Motors, habang ang pananalapi ng Agen Motors ngayon ay nasa antas ng pagkaubos, at kung ang isang pares daw ng mga makapangyarihang tao ay kumuha sa leeg nito, tiyak tapos na ito. Nang marinig ni Dojen ang balita na iyon, natuwa ito, gayong ayos daw dahil ang kasaysayan ay hindi nagbago, at bueno, ang kasaysayan ay hindi nagbago dahil sa kanya itong pinigilan ang kanyang lolo noon upang makuha ang Agen Motors. 6 na taon na ang nakaraan, at matapos ang 6 na taon, dapat daw magbago na ang kasaysayan mula ngayon. Matapos nito ay kinausap niya ang kanyang uncle upang magtanong kung dapat ba nilang sakupin ngayon ang Agen Motors, kaya't itong kanyang uncle ay lubos ang gulat sa nakakabahalang sinabing iyon ng kanyang bossing. Bagamat ang talagang nangyari noon, makukuha talaga ng Dihyun Group ang Agen Motors, at matapos nila itong makuha, ito'y lubos na umunlad ng malaki, sabi ni Dojen noon sa nakaraan niyang buhay, subalit ngayon daw muli niyang isusulat ang history. Babaguhin ito gamit ang Miracle Investment, sa likod ng foreign investment firm, gayong gagawin daw ni Dojen ang lahat ng kanyang makakaya basta't ma-acquire lamang ang Agen Motors, na hinding-hindi daw siya papayag na makuha ito ng Dihyun sa buhay niyang ito. Lumipat ang eksena dito sa Sunyang Group, kung saan nalaman ng chairman na ang pinagkagastusan nila noon 6 na taon na ang nakalipas na siya mismo ang lumikha. Ang chairman ng Dihyun Group na si Ju ay gumamit ng eksaktong kaparehong diskarte, na habang binabasa niya ang report, ang lahat ng kanyang mga manager ay lubos nang nababagabag sa mga posibleng sasabihin sa kanila ng kanilang chairman. Maya-maya nga ay galit nagsalita ito, gayong dahil sa ngayon sila'y naging desperado upang makuha lamang ang Hando Steel. Bagamat sila'y nagtagumpay, subalit ngayon ang kanilang kumpanya ay wala ng sapat na pera upang sumali sa karera dahil doon, kaya isa lamang ang ibig sabihin nito, talagang tinaon daw ng Dihyun Group na ngayon sumalakay gawin ang kanilang plano habang sila ay nasa estado ng kahinaan. Sinabi niya rin na ngunit wala tayong magagawa upang maiwasan ito ngayon. Pagkatapos ay humingi siya ng paliwanag sa kanyang mga tao na kung ano ba raw ang mangyayari sa sandaling mapunta sa kamay ng Dihyun Group ang Agen Motors. Nagbigay panayam ang presidente ng Sunyang Motors na si Mr. Jo Daeho. Ipinaliwanag nito na nawalan sila ngayon ng malaking bahagi ng shares sa merkado. Matapos niyang magsalita, seryoso siyang tinawag ng chairman. Pagkatapos ay inutusan siya nito na bumuo ng pinagsama-samang plano sa lalong madaling panahon, at kaagad din ibigay sa kanya ang magiging report, na ito'y kaagad sinang-ayunan ni President Jo Daeho nang walang anumang karagdagang tanong. Nang magsalita si Chairman Jin nang maaari nang umalis ang lahat nga ng kaakibat ay mga nagunahan na makalabas sa loob ng opisina, bukod dito sa kanyang kanang kamay na si Mr. Lee Hak-jae, at nitong silang dalawa na lamang ang naiwan. Na itanong ni Mr. Lee kung dapat pa ba niyang panatilihin ang kanilang 7% na share sa Agen Motors na hiniram gamit ang ibang pangalan, o kung dapat na ba daw nila itong ipagbibili. Hindi nagustuhan ni Chairman Jin ang mungkahi na iyon, at kung ibig sabihin ba daw nitong si Mr. Lee na wala na itong balak tutulan ang Dihyun. Sinabi ng kanyang secretary na kahit na raw ang Dihyun Group ang makapag-take over sa Agen, hindi pa rin daw nito maiiwasan ang mga epekto ng kanilang pagkalugi. At sa tanong ng chairman kung bakit, ipinaliwanag ni Mr. Lee na dahil ang estratehiya ng Dihyun ay nagmula mismo sa kanila. Nabanggit rin ng secretary na kung hindi lamang nagkaroon ng skandalo ng katiwalian noong 6 na taon na ang nakalipas, siguro daw ay tiyak na nakuha nila noon ang Agen Motors, sapagkat iyon daw ay talagang isang napaka-perpektong plano, na habang nakikinig itong kanyang boss, mas lalo pa itong nainis sa nangyari na iyon 6 na taong nakalipas. Matapos niyang itapon ang ginawa nilang business strategy. Gayunpaman, kahit na ito'y talagang hindi na natutuwa sa nangyaring iyon, mahinahon pa din itong nagtanong sa kung dapat ba nilang gamitin ang kanilang share para sa gayon ay makagawa sila ng kahit maliit na pagyanig, para sa mga kumag daw na iyon, dahil hindi daw basta mauupo na lamang ang matanda ng walang ginagawa.
Binanggit ni Mr. Lee na pero ang 7% na kanilang share ay nakatago sa ilalim ng maraming iba't ibang mga pangalan, at upang ito'y magawa kailangan daw nila ng isang capable individual na kunin ang lahat sa ilalim o sa kanyang mga pakpak upang ito'y alagaan. Speaking of capable individual, determinado na sinabi nitong kanyang bossing na mayroon siyang isang tao na may sapat na kakayahan para doon, at hindi na rin ito nagpaligoy-ligoy pa kung sino ito. Sinabi niya na ito'y si Sehyon Oh ang CEO ng Miracle Investment Firm, at labis ang gulat nitong si Mr. Lee Hak-jae matapos niyang marinig ang pahayag na iyon, na tila ito ay may itinatagong maasim na plano. Idinagdag pa nitong si Chairman Jin na ibigay kay Sehyon ang share sa Aeon Motors na kanilang na-acquire sa pamamagitan ng mga hiram na pangalan. Ipinag-utos din nito na siya ay itakda bilang ang kanilang representante. Nabanggit din nito na meron silang slush fund na kanyang ipinagkatiwala kay Mr. Sehyon na maaaring magamit sa pagkakataong ito. Napagtanto ni Mr. Lee na ang 100 billion won ay plano pala ng kanyang boss na pagsamasamahin ito, na may kabuuan na 7% share sa Aeon Motors ay ipapagamit ng chairman sa Miracle Investment. Dahil dito, mukhang hindi pa daw mamamatay ang chairman dahil ito'y mabilis pang mag-isip. Sa sunod na eksena, bumalik muli dito sa Miracle Investment kung saan ay nagulat si Sehyon kay Dojeon na nakipagkita siya kay Chief Secretary Lee Hak-jae kani-kanina lamang. Nasabi din nito na tila ang iyong lolo ay galit siya ngayon. Sa kabila ay tinanong ni Dojeon kung dahil ito sa Daehyun Group at sumagot si Mr. Sehyon na oo. Isiniwalat din niya na ang iyong lolo ay nagmamay-ari ng 7% share sa Aeon Motors, at mukhang nais niyang gamitin ito upang kontrahin ang kanyang kalaban. At sa kasamaang palad siya daw itong plano nilang gamitin sa frontlines, at sa tanong ng ating bida kung paano nila iyon magagawa, ipinaliwanag ni Sehyon na mayroon siyang 100 billion won na slush funds na ipinagkatiwala sa Miracle Investment, at humiling daw sa kanya ang Sunyang Group na bumili ng karagdagang share sa Aeon hanggang sa siya ay maging major shareholder nito. Tumango lamang si Sehyon nang sabihin ng ating bida na syempre tumanggi ka diba? Dahil hindi ka kailanman bumibili ng mga share na patuloy bumababa araw-araw, samantalang sa likod ng isip nitong si Dojeon, sinasabi nito na alam na nito kung paano mag-isip ang kanyang partner na ito ay hindi basta-basta nagpapagamit sa kung sino kahit pa daw sa kanyang lolo, subalit hindi din daw ito isang tipo ng tao na magdadala ng impormasyon tungkol sa isang sitwasyon na tinanggihan na niya at natapos. Subalit dahil sa napansin niyang parang hindi mapalagay ang kanyang partner kaya tinanong niya ito na Uncle tila pakiramdam ko ay may isang bagay na nais mong sabihin sa akin. Sa puntong ito ay napaihem na lamang si Mr. Sehyon at pinapaikot-ikot ang mga daliri, maya-maya ay nagsalita na rin ito. Una ay tinanong niya si Dojeon kung talagang seryoso ito sa kanyang sinabi nitong kamakailan na nais makuha ang Aeon Motors. Sa kabila'y mabilis sumagot ang ating bida ng oo naman syempre. Sa panig muli nitong kanyang partner, ipinaliwanag nito na ito'y ganap na isang higanteng korporasyon na may higit sa 14 trillion won sa nagiging revenue pa lamang nito, kung kukunin daw nila ang parent company ang Aeon Motors, dahil dito, nangangahulugan ito na sasakupan din nila ang buong Aeon Group. Nagbigay din siya ng halimbawa na paano nga kung sakaling magtagumpay nga silang makuha ang Aeon. Ano ba daw ang planong gawin dito ni Dojeon? Ngunit sa halip sumagot sa tanong itong si Rich Boy, ibinalik niya ang tanong kay Mr. Sehyon na kung ikaw uncle, ano ang iyong gagawin kapag nakuha mo ito? Hindi naman siya nabigo, sapagkat may mabilisang solusyon itong kanyang business partner, na ayon dito, kung normal ang kanyang pag-iisip ang una daw niyang gagawin ay linisin ang 28 subsidiary ng kumpanya, itapon kung ano ang hindi kinakailangan at ibenta naman ang makakaya, para sa isang may mabigat pa rin na presyo at pagkatapos, ipasa kung ano ang kapakipakinabang para mabawasan ang gastos sa production. Tinanong ni Dojeon na bakit naman ibenta ang mga bagay na mahalaga na may mataas na presyo, sa kabila naman ay sinabi ni Sehyon na ito'y ibebenta ko lamang sa sino man na maaaring magbigay sa akin ng at least 10,000 na kita. Sa pahayag na iyon ni Sehyon, pabuulong nagsalita ang ating bida na iyong sagot daw na iyon ay tugon ng isang sugarol, sabay tanong na paano naman kung hindi normal mag-isip ano naman raw ang kanyang gagawin dito. Sumagot si Sehyon na susubukan ko namang ibalik ang korporasyon sa dati nitong kaluwalhatian, alisin ang ilang bulok na sektor ng negosyo, at lulunasan naman ang ibang lugar,
dahil kapag nabigyan na daw ito ng sustansya may itaguyod na muli ang paglago nito, subalit nang humingi pa ng karagdagang paliwanag itong ating bida, tuluyan nang nadepress si Mr. Sehyon matapos siyang maubusan ng pwedeng ibigay na paliwanag. At iyon nga daw ang dahilan kung bakit wala siyang kumpiyansa na humawak ng isang malaking sukat na negosyo sa kanyang sariling dalawang kamay at patakbuhin ito, gusto man niya, subalit ito'y lampas na raw sa kanyang mga kakayahan, pero kinumbinsi siya ni Dodgen na bakit hindi raw nila subukan, at sa sandaling makarating sila doon, maaaring dahan-daw ang isipin kung ano ang susunod na gagawin. Nasabi ni Sehyon na bago iyon, kung ano ang dapat nating isaalang-alang ay kahit na magpasya tayong maging isang kandidato para sa pagkuha, ngunit ang kanila raw success rate ay masyadong mababa, ngunit tinanong siya nitong kanyang partner na bakit ka tila'y interesado dito, nabanggit niya rin na hindi ka ang isang uri ng tao na hahayaan lamang na mapaupo ang iyong sarili sa lugar ng may mababang tagumpay. Sumagot si Mr. Sehyon na kung mapunta na daw sa kanilang mga kamay ang 7% na share sa Agent Motors, na pagmamayari ng iyong lolo, pagkatapos nito ay maaari daw nila iyon gamitin bilang kanilang kalamangan at tuluyang sakupin ang Agent Motors mula sa loob nito, at nang tumigil siya sa pagsasalita, hindi pumayag ang ating bida humiling na sabihin kung ano pa ang kanyang mga sasabihin, kaya't muli, inihayag ni Sehyon na bukod sa share, kailangan din daw nila ang lolo ni Dodgen si Chairman Jin. Napagtanto nitong si Dodgen na tama syempre, kung hindi sila hihiram ng kapangyarihan sa Sunyang, tiyak sila'y mahihirapan. Sa panig muli ni Sehyon, ipinaliwanag nitong ang acquisition price upang makuha lamang ang Agent bagamat ito'y kayang-kaya daw gastusan ni Dodgen dahil sa may sapat pa naman itong pondo, ngunit batid niyang alam rin ito ng kanyang boss na ito ay hindi isang bagay na makakamit sa pamamagitan ng bidding, gayong talagang kailangan daw nila dito ang isang tao na maaaring maimpluwensyahan ang judging panel, ang mga creditors at ang partido ng gobyerno, at sabay tanong, sino pa nga ba ang may sapat na kapangyarihan upang makipagtunggali sa Dion Group, bukod sa Sunyang Group? Batay naman sa mukha nitong si Mr. Sehyon, sa loob-loob ng ating bida sinasabi niyang ito ang hitsura ng isang bata na humihiling sa kanyang mga magulang na bilhan siya ng isang laruan. Kaya't kahit puro pasaring lamang ang sinasabi ni Sehyon inihayag ni Dodgen na inaaprubahan niya ang kung ano ang gusto gawin ng kanyang partner, at dahil sa kanyang nabanggit mabilis nagbago ang mukha nitong si Sehyon habang panay ang pagtango. Ayon sa naisip ng ating bida na patay gutom sa kayamanan, sa 28 na mga kaakibat na kumpanya, higit sa 50,000 na empleyado at kawani, at ang 14 trillion won network, iyon ang kanilang maaaring masamsam ng engranding labanang ito, at kung sino ang siyang magwagi ay siya itong magkakamit ng lahat ng iyon, habang ang pera daw ay ang siyang magiging nilang bala, bagaman ang mga sundalo na makikibahagi sa digmaan na ito ay hindi mawawala ang kanilang buhay, ngunit ang kanilang mga kakayahan ay upang maglagay ng pagkain sa mesa. At kahit siya daw itong commander, dapat mapanatili pa rin ni Dodgen ang kanyang buong pag-iingat, na hindi dito mabunyag ang kanyang sarili. Matapos nito ang unang hakbang ng plano, kakausapin ni Sehyon si Secretary Lee, si Dodgen naman ay kakausapin ang kanyang lolo upang magbuhos ng gasolina sa malakas na apoy. At sa puntong ito, nagpakita ng parehong reaksyon ang mag-business partner gayong pareho rin ang tumatakbo sa kanilang mga isipan, habang sabay na nakatingin sa imperyo na kanilang gagamitin bilang decoy.